Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin itong ang issue ni Boy Tapang ngayon dito sa Alcoy. Hinuli nga siya noong April 1 lamang at binigyan ng mugshot dito sa Police Alcoy na kung saan nadakip nga ito dahil nga raw sa pangbubugbog sa kanyang live-in partner na kung saan 1 taon na pala sila nito at meron na silang anak, no, na ewan ko, syempre hindi pa natin alam yung both side kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo dahil alam naman natin dito sa social media maraming lumalabas na haka-haka at saka mga fake news. Kaya nga dito kinumpirma ni Boy Tapang mismo mali nga raw ang binibintang sa kanya. Kaso nakakapagtaka lang kasi dito mga kapengyo, hindi ka naman uhulihin ng pulis mga kapengyo, no, kung wala ka talagang kasalanan. Alam naman natin na hindi naman bobo siguro ang otoridad. Unang-una sa lahat, kung meron sa yung nagkaso or kung meron kang ginawang hindi maganda or kung nakapanakit ka or meron kang krimen na nagawa, saka ka lang naman uhulihin talaga ng kapulisan natin. So sa pagkakataon na ito, ang binibintang nga kay Boy Tapang, yung pananakit nga daw niya sa kanyang live-in partner at pinabulaanan naman ito ni Boy Tapang. At tara mga kapengyo, panoorin nga natin yung naging mensahe niya dito sa mga news. Yung totoong buong story. So basta lang sabi ng kung ano-ano, pero naintindihan ko kasi Pinoy tayo Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit nagawa ka kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So hindi mo expect na tama yung sabihin nila na nagawa ka ng mali. Saka sir, kung makapagsabi sila na napakasama kong tao, ano bang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang-rape ako, nagnagaw ako, addict ako. Yung problema lang po namin, napakaliit lang po talaga. Problemang mag-partner lang talaga. Nag-away kami. Eto nga yung sinasabi ni Boy Tapang dito na napakaliit nga lang daw yung naging problema nila ng kanyang partner. Pero ang nakakapagtaka lang dito, nahuli siya ng mga pulis. No, unang-una nga talaga sa totoo lang hindi po ako makapaniwala kasi nung April 1 nung mabalitaan ko nga ito na nahuli nga itong si Boy Tapang sa Alcoy, hindi ako maniwala. Akala ko na nanggo-good time lang. Akala ko April Fools or baka mamaya tawag dito, Frank lang, no? So hindi ako naniniwala. Tapos nakita ko na nga yung post din ni Makagago na kung saan talagang sinasabi nga niya na talagang hindi April Fools, no, etong pagdakip nga kay Boy Tapang. So hindi content lang ito mga kabenyo kasi kung gagawa nga lang sila ng content tapos using the na authority, mga kapulisan natin, parang hindi naman magandang tignan, di ba? At saka pangalawa, marami nagsasabi na 24 hours lang naman daw si Boy Tapang daw nakawala na, pwede naman siya mag-bail, no? Gaya nga na sinasabi dito ni Boy Tapang, hindi naman daw ganun kalalim yung kanilang naging hidwaan ng kanyang live-in partner. So anytime pwede talaga siya mag-bail, di ba? Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung di kayo nag-away, congrats! Kasi nasa perfect na relationship kayo. Kung nag-away kayo, atara lang yan. Kung nag-away kayo, nagbuhatan kayo ng kamay, yun ay hindi tama. Pero yung sinabi nila sir na binugbog ko yung partner ko, abay yan sir, hindi totoo yan. So ayan pinabubulaanan po ni Boy Tapang dito na hindi nga daw niya binugbog ang kanyang partner. Pero ulitin ko mga kapengyo, no, nakakapagtaka lang paano siya nahuli ng kapulisan natin kung walang alam mo yon, kung walang report o walang na pananakit nga. O malalaman natin yan kasi ito side pa lang naman to ni Boy Tapang, di ba? Partner ko sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, binabantayan niya ako sir. Kaya tignan, iharap ko yung partner ko sa inyo, wala kayong makitang sugat sa mukha niya, pasa sa mukha niya, bali-bali buto. Wala kayong makita. Napaka ganda ng kutis ng misis ko dito pag nandito siya sir. Walang bugbog na nangyari sir sa katunayan. Yun naman pala mga kapengyo, no? So kung talagang totoo yung sinasabi dito ni Boy Tapang at talagang nakita nyo naman siguro yung kanyang girlfriend na wala naman talagang galos, baka nga lang talaga to, no? Content or kung ano man, di natin masabi mga kapengyo kasi kahit ako gulat na gulat din talaga ako mga kapengyo, no? Dahil alam ko hindi na nai-issue si Boy Tapang. Matagal na panahon na, no? Alam nyo naman sa Battle of YouTuber nung mga panahon na kino-content ko si Boy Tapang, yun kasi talagang for lang yon, for the content talaga yon, dahil nga makikipaglakbakan siya, makikipaglaban siya ng boxing. Pero ito kasi reality na to mga kapengyo So hindi natin alam talaga yung motibo
no? Dito kasi sinasabi ni Boy Tapang wala daw kagas-gas-gas o pasa ang kanyang girlfriend, di ba? Kaya nga, sa sobrang away namin, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nagkakalaga ng mga 30,000 kasi lahat nasira talaga, mga TV namin, binasag talaga lahat, sobrang galit niya. Tapos pumasok siya sa kwarto ko habang ako titignan ko siya sa pagsira niya mga gamit, tumakbo sa kwarto, titignan ko siya, parang nangaasar ba, sige basagin mo lahat ng gamit dyan. O sige, ganun, papakulong kita, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinampas niya sa akin. Nung pag-ampas niya, niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko tama na kasi naawan ako sa mga gamit ko. So nung hinakap ko siya, hanggang dumating yung mama ko, nagalit si mama ko na bakit daming sira dito. Napagalitan siya, hanggang nag-awit na mama ko, hanggang lumala tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa police station. Nag-report siya. Hinayaan ko, mag-report ka doon kasi hindi na takot kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bugbugan na nangyari, sir. Walang bugbugan na nangyari. Tapos so yan, no, malinaw na walang bugbugan nga raw na nangyari. Actually yung live-in partner pa nga niya yung talagang nagwala sa galit. At eto kung mapapansin nyo, sinabi rin ni Boy Tapang dito, maski yung kanyang nanay nagkasagutan na rin sila nung kanyang live-in partner, siguro baka matigas ang ulo netong live-in partner niya kasi hindi naman makikipag-away siguro sa biyanan yan kung may respeto, di ba? Yun lang yun eh. At yung live-in partner pala niya yung nagpunta rito sa Police Alcoy para nga ipahuli etong si Boy Tapang. Syempre sa galit din ng tao, o edi sige, pumunta ka. Parang kumbaga ganun, parang siguro matindi na yung kanilang awayan, no? Parang si Boy Tapang isip niya, wala naman akong ginagawang masama sa iyo eh. Hindi naman kita sinaktan eh, 'di ba? Kahit pahuli mo ako. Siguro ganun yung isip niya, no? So napakalaki rin po ng nabasag pala dito sa bahay nila Boy Tapang, halos 300,000 ha. Hindi rin po biro 'yon. Nag-report siya dito, nung papunta niya dito, dumating yung pulis sa bahay, kinausap ako, sumama ako sa pulis. Ako mismo sumama, walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga pulis. Pagdating namin sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara uwi na tayo, antok na ako. Sabihin mo sa pulis na uwi na tayo. Yung pagkasabi niya sa pulis na uwi na kami, wala na, na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So kala niya yung batas kasi piling paglaruan. Napasok ako sa kulungan, nagbabantay siya sa akin 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report mo. Nung nangyari, nakulong ako, nagbabantay ka sa ngayon, namamakawa ka. Namamakawa siya sa mga pulis na ipalabas ako, wala may batas tayong sinusunod eh. Napakalit lang sana ng problema naman sir. Away magpartner lang talaga. Wala, away partner napakalit lang. Kumbaga, dapat tutukan natin na problema. Hindi ito problema ko eh. Dapat problema sa adik, problema sa magnanakaw, problema sa rapist, mga ganyang problema ba? Ito, away partner lang, napakaliit lang talagang problema, pero wala eh, black. Oo nga naman mga kapenyo, no? Totoo din naman yung sinasabi ni Boy Tapang dito, na kung meron man tututukan ng mga bidya, yun yung dahil nga sa mga adik at mga lumalalang sistema ngayon sa ating bansa. At ito nga mga kapenyo, maliwanag na siguro, loud and clear, no? Na hindi naman talaga sila nagbugbugan. Grabe rin kasi yung mga yung mga nagbabalita, kahit nga ako, nabasa ko nga yun, no? Nagulat ako. Sabi ko, puta ka na si Boy Tapang, nambubugbog ng niya, parang impossible, di ba? Alam naman natin yung mga pinagdaanan ni Boy Tapang. Napunta pa siya kay Cherry White, pero never naman siya nanggugulpi. No, wala akong nabalitaan kay Boy Tapang na nanggugulpi siya. Base lang yun sa pagkakaalam ko mga kapengyo. At talagang, kung ako rin tatanungin nyo, hindi rin ako maniniwala na ginulpi ni Boy Tapang yung kanyang live-in partner, no? Sa dami ng nakarelasyon din ni Boy Tapang, wala pa po ako narinig na ganun talaga. So eto nga, no, yung naging issue lang talaga pala nila is maliit na away lang na kung saan lumala ito dahil nga yung live-in partner niya nagsumbong dito sa mga pulis na talagang hindi naman in-expect nung live-in partner niya, akala niya ganun-ganun lang ang sistema ng paghuli, kaya nakulong pala etong si Boy Tapang ng 24 hours. So dito natin malalaman mga kapenyo kung talagang nademanda pa talaga si Boy Tapang o hindi. I don't think na nademanda, baka nga talagang ang sumbong kasi na ito ng babae nagulpi siya, kaya siya hinuli kaagad ng kapulisan natin. So yan mga kapenyo, kung kayo tatanungin ko ano ang masasabi nyo dito sa viral video ngayon ni Boy Tapang, comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo at lahat po yan mababasa ko.